have just administered the oath of office for the secretary, for the new secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel. And I truly believe, and I think I was proven right, that there are many things that only a president position ng Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay napasukan na niya, naunawaan niya. Hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problema yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, mga tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang nakita para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Ang nag-uusap kami, ang bago talaga na hindi natin hamon na hindi pa natin naramdaman sa buong kasaysayan ng tao ay ang climate change. At sa pagkakataong binigay sa akin, nakapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahin at adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid natin magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Well, today I will proceed to the Department of Agriculture and meet everybody. Ang hingin ko sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no? Which is basically modernization at increase of production. Yan ang marching order ng ating Presidente at yung mga plano ng Presidente i-implement namin to the letter. But I need the team to be intact at buo ang loob para magawa para ma-meet ang targets and goals natin.